Okay? Ang ating pag-aralan po ay hango po sa aklat ng Numbers chapter 6 verse 25 at sa Psalms 119 verse 135. Sabi po dito, "May the Lord smile on you and be gracious to you." At ang sabi naman po ng Psalms 119 verse 135, "Look upon me with love. Teach me your decrees." Purihin po ang ating Panginoon sa kanyang buhay at makapangyarihang salita na ating pag-aaralan sa gabing ito. Pinamagatan ko po ang ating pag-aaralan ng What Makes God Smile. Yan. Sa talatang binasa natin sa Book of Numbers, ang sabi ng panalangin po during that time, makikita po natin ang sabi doon, "May the Lord smile on you and be gracious to you." Okay? And ang sabi naman po sa Psalms 119 verse 135, "Look upon me with love, teach me your decrees." Ito po yung mga bagay na kung saan nanalangin po tayo sa Panginoon na, "Lord, nawa patuloy niyo akong turuan ng iyong salita, ng iyong pagmamahal, Panginoon." At kapag ito'y ginawa ho natin, ang puso ng Diyos, ang mukha ng Panginoon ay nakangiti sa bawat isa sa atin. Okay? God smiles. Ito po kung paano po tayo, paano po nagiging ngumiti o God smiles sa bawat isa sa atin. Number one, God smiles when we love Him supremely. Dito po natin makikita yung kahalagahan na yung ating pagmamahal sa Diyos ay ipapakita din po natin ito sa kapwa. Kaya nung time na kung saan in the book of Genesis chapter 6 verse 8 and 9, ang sabi nga po doon, "Noah found favor in the eyes of the Lord. Noah was a righteous man, blameless among the people of his time, and he walked faithfully with God." Ayan po, makikita po natin na paano natin mapapangiti ang puso ng Panginoon. Paano natin mapapangiti ang mukha ng Diyos? Ang sabi doon, God smiles when we love Him supremely. Yung kung saan po yung totoo po natin na sumusunod po tayo sa Kanya. We walk, ang sabi doon, walk faithfully with God. When we walk faithfully with God, makita po natin dito ay nakangiti ang puso ng ating Panginoon. Dito makikita po natin si Noah. Ito yung time na kung saan inutusan po siya na gumawa ng arko. At ang lahat ng kanyang sinabi ng ating Panginoon ay sinunod po ni Noah. Kaya makikita po natin in the book of Matthew chapter 22 verse 37, ang sabi nga po doon, "Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind." Ito po yung greatest commandment na ibinigay po sa atin. Kaya makikita po natin kapag ang mga bagay na inuutos sa atin ng ating Panginoon, sinunod po natin. Kaya makikita po natin kapag sinunod po natin to at namumuhay tayo blameless, righteous sa harapan po ng ating Panginoon, tayo po ay, ang sabi doon, kinalulugdan ng Diyos. At kapag tayo kinalulugdan ng Diyos, ang sabi nga po doon, tayo po ay patuloy na nakaranas ng ibang pagpapala na nagmumula sa Diyos. Another thing, how can we make God smile sa bawat isa sa atin? Sabi po doon sa pangalawa, God smiles when we trust Him completely. Yan. Nakangiti ang puso ng Lord sa atin kapag tayo po ay totohanang nagtitiwala sa Kanya. Buong-buo, completely yung ating pagtitiwala sa Kanya. Sabi nga na Hebrew chapter 11 verse 7, "By faith, Noah built a ship in the middle of a dry land. He was warned about something he could not see and acted on what he was told. The result, his family was saved. His act of faith drew a sharp line between the evil of the unbelieving world and the rightness
of the believing world. And as a result, Noah became intimate with God. Alam niyo po, during the time na si Noah po ay gumawa gumawa ng arko or nung ship, ninutos sa atin ng ating Panginoon. Nandun yan sa bundok. At pinagtatawanan po ng mga tao. Bakit ka ba nakagumawa ng ganyan? Nasa itaas pa ng bundok, nandun pa sa buki o sa gubat. Nandun po yung mga puno. Kaya makikita po natin dito. But God, ang sabi doon, nung inuutusan niya na gumawa ka na ng ship o arko, makikita po natin dito, ang lahat ay sinunod. Sinunod ni Noah at nagtiwala siya sa Diyos sa lahat ng kanyang sinasabi. Bagaman hindi pa nakikita ni Noah, he believed, ang sabi doon, he believed na mangyayari to. He was warned before. He was warned about something he could not see. Hindi naman nakikita niya. Inutusan lang siya ng Lord, pero ginawa po niya. He acted on what he was told. Dito po sa aklat ng Psalms 147 verse 11, makita po natin, God takes pleasure in those that honor Him, in those who trust in His constant love. Makikita po natin, God takes pleasure. Yung bang nalulugod ang Diyos sa mga taong nag-u-honor sa Kanya. Doon sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Nagtitiwala sa Kanyang constant na walang pagbabagong pagmamahal sa bawat isa sa atin. Kaya kapag ginawa po natin ang mga bagay na ito, mga kapatid, ang sabi nga doon, God smiles. Nakangiti ang Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi nalungkot ang Diyos. Hindi nakangiti ang Panginoon sa akin. Ang sabi, nakatingin sa atin, nakangiti siya. At tayo po ay patuloy na nakaranas ng iba yung pagkilos ng Diyos. Iniingatan tayo. At hindi lang tayo, maging ang ating mga mahal sa buhay. Okay? Isa pang bagay na nakakapagbigay ng kagalakan sa puso ng Diyos, nagbibigay ng ngiti sa puso ng ating Panginoon. God smiles when we obey Him wholeheartedly. Buo yung ating pagsunod sa Kanya. Hindi yung partial. Tandaan natin, ang sabi nga po doon sa Genesis chapter 6 verse 22, Noah did everything just as God has commanded him. Genesis chapter 6 verse 22, makikita po natin ito. Kung ano yung specification, kung ano yung instruction niya, paano gawin ang barko na ito, gaano kalapad, gaano kalawak, gaano kataas, ilang palapag. Sinasabi po ng Panginoon, binigyan ng instruction si Noah. Ang sabi po doon, Noah did everything just as God has commanded. Ginawa, sumunod si Noah ng buong buo. Lahat ng instruction ay ginawa niya ng tama. Kaya makikita po natin kapag tayo po ay sumunod sa ating Panginoon, we obey God. We obey Him wholeheartedly. God smiles at us. God smiles at you. Kaya sabi po noon, partial obedience is disobedience. Wholehearted obedience is done joyfully with enthusiasm. Tandaan po natin ang partial obedience. Partial, yung sumunod ka lang ng, hindi lahat, sumunod kami naman, pero hindi lahat ginawa mo. Still, that is disobedience. Why? Hindi mo ginawa ang lahat ng instruction na inuutos ng Panginoon sa atin. Kaya, nais ng Panginoon na kung gusto natin, nais natin na nakangiti ang puso ng Diyos sa bawat sa atin, we should obey Him wholeheartedly. Ulitin ko, ang pagsunod partially or partial obedience is still disobedience. Kaya sa paglilingkod natin sa Diyos, kailangan po nandun po yung ating kagalakan. Nandun yung ating enthusiasm.
Nandun yung kagalakan mo, nandun yung gustong-gusto mo. Kumbaga dun sa sinasabi na ng marubdob na kagustuhan na gusto mo talaga na sumunod sa Panginoon. May kagalakan sa puso sa pagsunod natin. And you can now, sabi ng James 2:24, you can now see that we please God by what we do and not only by what we believe. Okay. Ang sabi po dito, napiplease natin ang puso ng Diyos doon sa mga bagay na ating ginagawa. Ginagawa natin yung dapat nating gawin. Hindi lamang we believe, nanampalataya ka na ito'y mangyayari, pero wala kang ginawa. Kaya makikita ho natin, gusto ng Panginoon sa ating pananampalataya. Kaakibat po nito ay ang gawa. Dahil ang sabi pa ng James chapter 1, makikita po natin doon sa mga talatang ito, doon sa James chapter 1, na anuman ang iyong mga natutunan, dapat ipamumuhay mo. Gawin mo ang mga bagay na inuutos sa iyo. Dahil kapag ginawa ho natin yan, kinalulugdan tayo ng ating Panginoon. Just like Noah did everything just as God commanded him. Kaya mga kapatid, kung nais natin na nakangiti ang puso ng Diyos sa atin, at alam niyo po kapag nakangiti ang puso ng Diyos sa atin, favor of God in favor of men. Okay? Isa pang bagay na gusto pong iwanan sa inyo bago po tayo manalangin. Ang sabi nga po doon, God smiles when we praise and thank Him continually. Patuloy po ba tayo nagpapasalamat sa Diyos? O nagpapasalamat lang tayo kapag may pagpapala? Nagpasalamat lang tayo kapag okay ang ating mood. Pero kung hindi okay ang mood, wala yung pagpapala, wala yung kasagutan, wala lang. Wala kang pakialam, hindi ka malang nagpapasalamat sa Diyos. Tandaan po natin, God smiles when we praise and thank Him continually kahit anong sitwasyon sa buhay. Makita po natin in book of Genesis chapter 8 verse 20, then Noah built an altar to the Lord, taking some of all the clean animals and clean birds. He sacrificed burnt offerings on it. Kaya makita po natin na sabi ng worship works both ways too. We enjoy what God has done for us, and when we express that enjoyment to God, it brings joy Him, but it also increases our joy. Okay? Nabigyan natin ng kagalakan ng puso ng Diyos kapag tayo po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa Diyos despite sa lahat ng pangyayari na hindi magandang pangyayari, still we give Him thanks, we give Him praise dahil alam po natin na sa kabila ng mga bagay na hindi magandang nangyayari sa atin, mayroong magandang bagay na nakalaan para sa bawat isa. Amin po ba? Kaya worship works both ways. We enjoy what God has done for us. And when we express, sabi nga doon, when we express that enjoyment to God, it brings Him joy. But it also increases our joy. Alam niyo po kapatid, kulang ang oras, panahon na tayo magpuri sa Diyos. Kapag nandun na yung pagkilos ng banal na Espiritu sa buhay ng bawat isa, nandun na yung pagpupuri mo sa Panginoon. Kulang ang oras na i-express mo ang papasalamat, ang pagpupuri mo sa Diyos dahil sa kanyang katapatan sa bawat isa sa atin. And make God smiles kapag patuloy tayo nagpupuri, nagpapasalamat po sa Kanya. Kaya nga sabi po doon sa 1 Thessalonians chapter 5, makikita po natin doon. Give Him thanks. Okay, di ba? Give Him thanks sa lahat ng bagay. Give thanks. Sa lahat ng pangyayari, dapat po tayo magpasalamat sa Diyos. For this is the will of God in us through Jesus Christ our Lord. Kaya matuto po tayo na magpuri, sumamba sa Lord. Hindi lamang po sa panahon na tayo po ay nasa mood, masagana at pinagpapala. Kahit anong sitwasyon natin sa buhay,
sumagana man o hindi, may problema man o hindi, dapat pa rin tayo magpupuri, magpapasalamat sa Diyos sa lahat ng bagay na ginawa niya sa buhay ng bawat isa. And last siguro to, gusto ko iwanan sa inyo, what make God smiles? God smiles when we use our abilities. Okay? Genesis chapter 9 verse 1 and 3, makita natin. Ang sabi po doon, be fruitful and increase in number and fill the earth. Everything that lives and moves about it will be for you. Okay? Ito yung time na nilikha ng Panginoon, ang una nating mga magulang. Kaya ang sabi nga doon, be fruitful and increase in numbers and fill the earth. Lahat yan na nandyan ay pwede ninyong kakainin. Ito'y para sa inyo. Sabi nga nun, like a proud parent, God especially enjoy watching you use the talents and abilities He has given you. Wow, mga kapatid. Ano ba talento natin? Anong gifts na meron tayo? Ito po ba'y ginagamit natin para sa kapurihan ng Diyos? Kaya nga sabi nga doon, like a proud parent. Gaya ng isang yung nagagalak na magulang na nakita na yung kanyang anak ay nag-excel. Alam niyo po, kapag ang isang estudyante o ang anak ay mayroong honor, pagdating ng graduation o recognition o commencement day, makikita po natin yung anak niya ay umakyat sa stage, tumanggap ng diploma, tumanggap ng kung ano yung ibibigay sa atin. Naku, makikita po natin yung galak sa puso ng magulang na tinitingnan niya ang kanyang anak na tumanggap ng diploma, tumanggap ng papuri or award dahil sa kanyang talento na ginagamit. Kaya God especially enjoy watching us or watching you use the talents and abilities He has given you. Ano ba talento natin? Ano bang gifts natin? Anong mga bagay na ibinigay sa iyo na wala ang iba? Okay? Itong mga talents ba ito ginamit natin para sa Diyos? Binigyan ba natin kapurihan ng ating Panginoon? Mga kapatid, nais ng Diyos na sa lahat ng ating mga talento, dapat gamitin po natin ito for the glory of God. Nakakalungkot lang po sa panahon natin ngayon, mga tao marami pong magagaling, maraming talented, maraming mga matatalino, kaya lang ginagamit nila sa panloloko. Ginamit po nila na makalpang lamang sa kapwa at dito po'y kinamumuhian ng ating Panginoon. But kung ikaw ay ginagamit mo ang talento mo, ginamit mo ito ayon sa kalooban ng Panginoon, tandaan po natin, nakangiti ang Diyos sa iyo. And every human activity except sin can be done for God's pleasure if you do it with an attitude of praise. Wow, kapatid, lahat ng ginagawa ho natin, tayo po yung naging masaya sa anumang ginagawa ho natin, anong meron na tayo, anong trabaho o whatever, anong ipinagkatiwala sa atin, ang sabi nga po doon, God's pleasure, makikita ho natin, nalulugod ang Diyos kapag ginawa po natin ang mga bagay na ipinagkatiwala sa atin ng may pagpupurit pasasalamat sa Diyos. Lord, thank you. Sa araw na ito, thank you Lord sa trabaho binigay mo sa akin. Nawa Lord, magampanan ko aking mga tungkulin ng may katapatan sa iyo. Mga kapatid, kailangan po natin ang Diyos sa lahat ng bagay. If we want to make God smiles on you, dapat po gamitin natin ang mga talento na ating binigay. Anumang meron tayo, use it for the glory of our Lord. Okay? Bilang pangwakas, makikita po natin dito. God doesn't wait for you to reach maturity before He starts liking you. He loves and enjoys you at every stage of your spiritual development. Kapatid, pagkakilala mo lang pa sa Panginoon, nakatingin na ang Diyos sa iyo. Tinitingnan ka na ng Panginoon. At sabi nga doon, He loves and enjoys you at every stage of your spiritual development. Tinitingnan ni Lord mula nung una mo siyang nakilala, tinanggap mo siya bilang Diyos, Panginoon ng sa iyong buhay. Tinitingnan ka na ng Panginoon at nagtagalak ang Panginoon
at tinitingnan niya kung paano ka lumalago sa iyong pananampalataya sa Kanya. At nalulugod ang Diyos, nakangiti ang Panginoon kapag dinidesire natin na tayo po ay lumago sa ating pananampalataya. And God, sabi to, certainly knows that we are made of, that God knows what we are made of. He bears in mind that we are dust. Tayo po ay mula sa alikabok at tayo po'y hinubog ng Diyos, ginawa po niyang kawangis ng Diyos, hiningan tayo ng kanyang hininga at magkaroon po tayo ng buhay. Pero tandaan ho natin, kapag ang buhay ho natin ay mawala na, babalik tayo sa Panginoon, yung ating katawang lupa ay babalik din po sa alikabok. Sabi po doon, when we live in light eternity, our focus changes. Yan. Tandaan po natin ito mga kapatid. How much pleasure am I getting out of life? Mababago. Ang sabi doon, when we live in the light of eternity, our focus changes from, ang sabi doon, how much pleasure am I getting out of life? To, how much pleasure is God getting out of my life? Ito na po yung ating pananaw sa buhay. Hindi yung ikaw ang sabi nung how much pleasure, paano yung mga yung ano mo yung sa buhay, karangyaan mo sa buhay, anong mapapala ko. Pero alam niyo po, kapag sinunod natin at kung nais natin na nakangiti ang puso ng Diyos sa atin, ang pleasure ho natin, ang kagalakan po natin ay yung ang Diyos po ay nalulugod sa atin. Kaya ang maging katanungan po natin, hindi na how much pleasure am I getting out of my life, but how much pleasure is God getting out of my life. And last, ang sabi po doon, God is looking for Noah in the 21st century. God is looking for Noah in the 21st century. People willing to live for the pleasure of God. Anong hinahanap ng Panginoon for the 21st century? Yung mga taong willing na mamumuhay para sa pleasure, kagalakan, at makapagbigay ngiti sa ating Panginoon. Kapatid, ikaw na yun. Ang Diyos po ay naghahanap ng mga taong willing to live for the pleasure of God. Kaya kung nais natin na mabigyan ng kagalakan, nakangiti ang puso ng Diyos sa buhay ng bawat isa, patuloy nating gawin, sundin ang kalooban ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Salamat po, dakilang Diyos. Salamat, Panginoon, sa mga katuruan na pinahayag nyo sa amin sa gabing ito. Lord, salamat. Alam po namin sa mga bagay na nais mong mangyari sa buhay sa bawat isa sa amin. Lord, ikaw ay nakangiting tumitingin sa bawat isa sa amin. Tinitingnan mo, Panginoon, ang aming developments ng aming spiritual growth, O Lord. Kaya dalangin po namin, Panginoon, hindi kami manatili sa ganitong sitwasyon, bagkus Lord, ang bawat isa ay patuloy na lumago sa kanilang pananampalataya sa inyo. Lord, pagpalain nyo ang bawat isa. Sa lahat, Lord, ng mga naabot ng live stream na ito, sa lahat na nakarinig ng katuruang ito, Panginoon, Lord, dalangin po namin, O God, ikaw po, Lord, ang patuloy na pumilos sa kanilang mga buhay. I-bless mo, Lord, ang kanilang mga buhay. Pagpalain mo, Panginoon, ang kanilang mga buhay at ang kanilang mga hanap buhay, maging ang lahat, Lord, kanilang mga mahal sa buhay. Salamat po, dakilang Diyos, nawa masumpungan niyong bawat sa amin na naging tapat na sumusunod sa inyo, at nawa, Lord, sa buhay ng bawat isa, ikaw, Panginoon, diyan sa kalangitan, ay nakangiti at nakatunghay sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, sa iyo, Lord, ang lahat ng papuri, kaluwalhati at karangalan sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus, at ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Muli,
nagpapasalamat po kami sa oras na inyong ipinagkatiwala at ipinagkaloob sa Diyos at naway patuloy ka tayong pagpalain ng ating Panginoon. God bless.